Merong isang senador na hindi siya statesman magtanong. Sino? Si Raffy Tulfo ba 'yon? Si Senator Raffy Tulfo. Patingin. Bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, Bilat, Pagong, Pusa, etc. Belat. Ang Belat. bastos naman ito. Why is the Magugulat ka, presiding diba? officer not telling this senator judge to Magugulat please do not use obscene, offensive language? At babae ang kausap niya. Bastos ito. Just because you're a senator judge, you are not exempt from the proper decorum and ethics in court. Grabe ka, you're wearing a robe, tapos you mention the letter B, E, ha? That is the private part of a woman. That is using a Cebuano or Bisaya word for the private parts of a woman. Yeah. Grabe, oh. Ano Tapos nga proud pa siya, oh. Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito walang iwasan. walang paligoy-ligoy. Sa totoo lang. Yan, di ba Mama Bing, ang liit naman ng mukha mo ngayon. Ay, Grabe, talaga. nanay na talaga kita. Mas Oo. maliit ng face mo sa akin. Thank you, Sexy. Dr. Baker. Di ba? Baka naman, Doc Baker. Bakit naman? Di ba? Ngayon, magandang gabi sa bawat Pilipinong patuloy na lumalaban at nagtitiis. Paparating na naman ang bagyo. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, ang pamilyar na kaba. Kinakabahan na naman yung mga kababayan natin, Mama Bing. Lulubog na naman ba ang ating mga komunidad? Bilyon-bilyong piso ang sinasabing pondo para sa flood control taon-taon. Pero bakit bawat patak na ulan, tubig baha pa rin ang sumasalubong sa ating mga tahanan at kalsada habang nagtitiis ang taong bayan sa tumataas na presyo ng bigas, karne at gulay habang sumasakit ang ulo ng pamilyang Pilipino sa walang humpay na taas singil sa kuryente, tubig at petrolyo. Ano ang pinagkakaabalahan ng ating mga pinuno? Eto na, panoorin ninyong sa Kongreso at Senado. Bangayan sa kapangyarihan, bilyong-bilyong unprogrammed funds sa pambansang budget at isang impeachment trial na tila lumilihis sa katarungan at nagiging entablado ng pamamahiya, fishing expedition at trial by publicity. Saan na nga ba patungo ang Pilipinas? May maasahan pa ba tayo sa uri ng lideratong mayroon tayo ngayon? Ngayong gabi, bubuklatin natin ang katotohanan mula sa baha hanggang sa budget, mula sa bangayan sa impeachment hanggang sa tunay na pamantayan ng isang tapat at karapat-dapat na pinuno sa totoo lang tayo. Yun na. Oh. Grabe, Mother. Sabi naman ni BBM, huwag na kayong magreklamo kasi masanay na kayo dyan. Mag-adjust na lang daw kayo. Kasi hindi naman daw ang baha ngayon hanggang balikat nyo, hanggang tuhod na lang. Sabi ni BBM. At sinabi ni BBM, Kati, na gagawa siya ng mga, ano ba yun, yung mga basin ba? Parang catch basin daw, para wala na daw talaga baha next time. Ewan ko kung ang iniisip nito ay 10 years from now, baka nakalimutan ni BBM na 1 year na lang siya and 10 months in office at hindi niya nasusolve itong corruption, ang flood control na prosecution at itong flood control mismo para mahinto na itong mga baha sa ating bansa. At palagay ko, Kati, may nagsabi na kay BBM, nasa Malaysia, over the years nila ginawa yan. Gumawa sa ng mga reservoir, yun ang sinasabi niya, catch basin. BBM, reservoir po tawag doon. Oo. Nagawa ho yun ng Malaysia in so many years and solved their flood problem. Pero dito sa Pilipinas, hindi mo yan na-solve kasi binadgetan mo pa simula ng 2024 hanggang 2025, baka simula pa 2023, ng flood control funds ng mga ghost at substandard na ghost flood control projects. Yun na nga, Mother, no? Kasi, alam mo,
ano tayo, parang masyadong detached, no? Parang hindi niya talaga, mahirap talaga. Ulitin ko na naman yan, paulit-ulit naman natin. Oh, grabe mga baha, oh. Grabe. Sila ba kaya lang sumulong dyan? Wala. Grabe. Diba? Ang mga tilapia, napasukan na sa bahay ng mga bahay. Tapos yung isang alay, nagluluto siya doon. Yung baha hanggang bewang niya, nagluluto siya. Grabe, no? Ano ba ito, BBM? Life goes on? Ganon? Tapos diba? sasabihin nyo sa amin, mag-move on na kami? Oo. Ano ba? Sino ba yung chair ngayon ng Blue Ribbon Committee? Si parang Erwin Tulfo. Oo. Sabi ni Erwin Tulfo, mag-move on na daw tayo sa baha-baha na yan at sa flood control projects na yan at bigay na lang daw yan sa ombudsman ang pag-imbestiga niyan. Wait a minute! Kaping mainit? Exactly. Oh, Hindi naman Senator? pwede yan. Hindi ba ang Blue Ribbon, ang senador, ang trabaho ay iba kaysa ombudsman? Ang trabaho ninyo as senator is maghiring kayo dyan ng mga kakurakutan in aid of legislation. Baka sakali namang may batas kang maisipan dyan. Yung ombudsman, ay prosecution na po yun, investigasyon na charge ng plunder, etc. doon sa mga tinutukoy na mga kurakot. Iba po ang trabaho ng Blue Ribbon. Senator, grabe naman, Senator. Pinapasa mo naman yung, di ba inalal kayo ng mga tao? Gusto ng mga tao, mag-imbestiga kayo dyan in aid of legislation, ayaw mo. Yes, tama, ma'am. Ayaw mo? Mother. Alam mo, Mother, ilatag natin ang mga numero at realidad na kinakaharap ng ordinaryong mamamayan, Mother. Ang misteryo ng flood control. Bilyong-bilyong pisong budget ang inilaan sa flood mitigation sa ilalim ng DPWH at local government units. Ngunit bakit nananatiling barado ang mga daluyan at walang pangmatagalan na structural solution? Tapos, Mother, alam mo yung pasanin araw-araw na gastusin. Patuloy ang dagdag presyo sa langis na humihila pataas sa pamasahe at halaga ng pagkain. Ang buwan ng sahod, kinakain lang ng bills sa kuryente at tubig, Mother. Oo, at sa gasolina, di ba? Tumaas na naman by almost 10 pesos ang gasolina. Oo, meron Ikaw na naman. talaga, BBM. Ilang beses ka na sabihan, pati ang mga congressmen na maayos sa pag-iisip, na suspend na yung collection ng excise tax at VAT sa kuryente, sa fuel at sa mga gasol at kerosene. Hindi mo pa rin ginagawa. Ayuda ka ng ayuda. Yung bigas mo may mga bukbok ba? Pangalan sa bigas, Kati, BBM. Yan. Buk-buk. Bukbok me. Ay, nako, Ay, Mother. nako po! Sana tayo pupulutin. At nasaan na ang 2027 budget? Meron na naman. DPWH budget. Siyempre. At ito na. Ang bago na namang diskarte, ha? Wala na daw flood control funds. Meron daw farm to market roads. Yes, Bongga. yun yung bago, no? FMR. Ano yung farm to market roads? Parang roads to my farm. Ganyan. So kung sino yung mga politiko dyan na may mga malalaking lupa, ng mga dami nila, na lalagyan nila ng mga kung ano-ano dyan, na negosyo, dyan nila idadaan ang farm to market roads. Mukhang mahilig sila sa letter M, no, Mother? Oo. Money, maleta, ngayon market. Oo. Farm to Money, market. maleta, market ni Marcos. Yan. Alam mo, Mother, nakakalungkot kasi yung prioridad ng pambansang budget, sa halip na ibuhos ang pondo sa ayudang pang-agrikultura, at saka yung mag-subsidize sila sa kuryente at maayos sa serbisyong medikal, nako, lumulobong discretionary and program funds na walang malinaw na transparency. Ito na naman, pati Department of Transportation, merong confidential fund. Ano ba ang confidential fund yun dyan sa Department of Transportation? Meron ba mga drone dyan galing sa China na kailangan yun dyan monitor? Hirap Grabe, sa no? inyo eh. Mataas pa ang budget ng Department of Defense kaysa Department of Agriculture. Aba, ano ba yan? Secretary Chu Laurel? Ako, best friend ng Presidente BBM, mataas pa budget ng DND sa akin, di ako papayag niyan. Secretary Chu Laurel, Sir, ipaglaban mo yan kasi dyan kaming mga agriculture sector kami sa Visayas at Mindanao eh. Kailangan namin ng mga subsidy sa farmers, sa ang presyo ng fertilizer para bumaba. Tanggalin mo na lang yung tax sa pag-import ng mga ng fertilizer na yan para bumaba presyo niyan.
O kaya, in the meantime, isubsidize mo muna yan. Yung irigasyon. Secretary Chu Laurel, huwag kang pumayag. Bakit ba ang Department of Defense mas mataas pa ng budget sa iyo? Dahil ba mas gwapo sa iyo si Gibo? Hindi ako papayag dyan, sir. Kung ganyan, aawayin ko yan siya. Abay, wala naman tayong pinagkakaabalahan o pinagpreparean na digmaan. Bakit naman ang DND ay mataas pa ang budget sa Department of Agriculture? What do you know? Baka they do not know, ha? Since we are a poor agricultural country, ang pinakamaraming pong workers ay sa agricultural sector. Agree. Yan po. At saka, Kaya, yeah. maliit lang talaga yung industrial kasi wala na nga nag-i-invest dito sa Pilipinas. Dito sa ilalim ni Bongbong Marcos, Cathy. Ayan, Yes, actually, Mother, dapat pagyamanin po natin ang sariling atin. Wala tayong sarili nating produce. Diba? Import Na, ang na dami pagkain. nating flat land. We just need to support the farmers. Diba? Wala magkakaroon tayo ng Dahil sarili. gusto nila mag-import, pati ng mga pagkain, pati asukal ngayon, may smuggling na kayo dyan, ha? Aba, Secretary Laurel, kung ako sa'yo, hindi ka papayag dyan. Bakit ganyan? Sinisira nyo na naman yung sugar industry. Grabe naman ang bagsak ng presyo, sir. Maawa naman kayo sa amin. Tsaka yung blue crabs, maawa na rin kayo. Ano ba Grabe yung yan. mga ahensya ng gobyerno? Pati ninyo pinapatupad dyan. Yung mga rules ng importas ng export ba? Na kailangan ganitong quality ng mga ini-export nating crustaceans, yung mga seafood, ganyan. Kung ginagawa na nila ang trabaho nila, matagal na nilang na-solve yung mga sakit-sakit ng mga crustaceans na yan, mga crabs na yan, sakit-sakit ng mga peste. Oy, hindi tao yung peste ba sa sugarcane? May ngayon merong yung pest sa sugarcane na nagpapababa ng sugar content ng tubo. Kaya, aside from that, meron pang mga smuggling ng asukal. Secretary Chu Laurel, taga Negros kami yan po nga nabuhay talaga ng karamihan ng mga tao sa amin. Yan po, dyan po, kumukuha ng sweldo at pang-edukasyon at medikal ng mga sugarcane workers. Maawa naman po kayo at ngayon lang naman kami nakahinga-hinga simula nung nag-martial law si Ferdinand Marcos. Ba't ba, Cathy, bawat Marcos ang presidente, talagang pinagigigilan kami dyan sa sugar industry. Alam mo, Mother, nakakalungkot yan. Dapat nga i-improve. Sobrang huli na tayo, mga kababayan, sa natin, sa yung pag-improve ng ating ang tawag ito, agriculture. Na pag-iwanan na tayo, samantalang tayo ang kauna-unahan or pinakamaganda na gumawa ng bigas noon at tinuruan lang natin ang Bangkok o Thailand. Oo, lalo na sa rice, di ba? Daling yan sila lahat sa IRRI ngayon, unli sa rice. Pupunta ka ng Thailand, unli yung rice mo doon sa kahit sa eskinita ka lang kumain. Correct. Kasi tinutukan yun ng hari nila. Di ba? Yung karaang hari ba? Tinutukan niya talaga yung self-sufficiency nila sa rice production. Kaya, kahit yan lang man sana, inasolve ni Bongbong dahil yan naman ang promise niya ng eleksyon, anong nangyari? Nag-i-import na naman, Cathy. Kaya nga, alam mo, Mother, kulang alam mo yung Japan tsaka Korea, Mother, kaya sila successful, nationalistic. They support their own product. No, Diba? they buy their Sa own. technology, sa kanilang mga appliances, kaya, di ba, iba-ibang brands, pero gawa sa kanilang sariling bansa. Tayo basic pagkain Yes. Hindi talaga pwede, kahit kulang talaga ang production natin. Kulang production dahil wala namang ginagawa. Since 2022, ano bang ginawa ni Bongbong Marcos para sa agrikultura? Wala. Si Secretary Chuga, buti mukhang mabait naman, pero hindi ko alam kung agriculturist yan. Yun na nga, Mother. Pero dapat naman ipaglaban niya tayo dyan, yung agriculture sector. O yan. Yung farm-to-market roads na yan, bantayan po natin yan, Secretary Chu Laurel, na hindi po yan magiging substandard at ghost naman yung mga farm-to-market roads mo. Baka naman puro naman yung mga buhangin ba? Nakita mo yung mga flood control na bumagsak na naman ngayon dahil sa bagong baha? Balita ko hanggang Ilocos Norte may ganun Parang ang daming buhangin.
bato sa buhangin. Hindi, Mother, sabi nga, no, habang ang ating kapwa Pilipinong mahihirap ay naghihigpit ng sinturon, yung ating mga leader walang ginagawa kundi magbangayan sa politika. Oh, ano nangyari Abala pala sa doon? sarili nilang political survival. Yan na naman, impeachment na yan, distraction lang yan. Oo. Ayan na naman kayo. Impeachment kayo ng impeachment. Hindi nyo nasusolve itong fuel crisis. Ha? Hindi nyo nasusolve ang inflation. Hindi nyo nasusolve itong... Uy, ang dami na kayang drug addict ngayon. At Yes. ang dami na namang crime sa mga drug addict, ha? Ano ba ito? I-focus nyo na sa ekonomiya. Yung mga tax, nagrereklamo ng mga tao. Ay palitan, i-amend nyo na yung mga batas, itong ating mga panawagan sa kongresista at lalo na sa mga senador na yung bat na yan, ay ibaba nyo na po yung bat na yan. Ang gusto sana namin ay PWD ka o senior o hindi, ay zero bat ka na sa Agree. lahat ng gamot. O, di ba? Bakit naman sa ibang bansa ay pwede? Bakit sa Pilipinas, pati ba naman gamot, ikamamatay na ng tao? May bat Correct. ka pa na 12%? Oo nga. Ano ba yan? Pero alam mo, BBM? yung pinaka-highlight kahapon, Mother, ng impeachment. O, ano? Yung merong isang senador na hindi siya statesman magtanong. Sino? Isa si Raffy Tulfo ba yun? Oh, Si Senator patingin, Raffy patingin. Tulfo na talaga naman yung Patingin. pagtatanong niya. Sige, ayan po. Panoorin natin. Di kasi ako nanood eh. Yung pagtatanong niya kay... Board na ako eh. Board na ako Meron dun mga eh. pangalang piatos, Oh, sige meron nga. mga pangalang mga belat, pagong, pusa, etc. Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet, 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagtitunto? Oh. Ayaw my lang God. pag tinunto. Hindi na ako tinood, Yes, Your yun Honor. sinabi. Okay. Diba? How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? What kind of question is that? Objection. Irrelevant. Nasa average lang po ako Average. kapag katao, Your Honor. Correct. Objection, Just like millions Your and Honor. millions and millions of Yeah. Filipinos. Good. Normal. Ayan, no? Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, Ha? pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Dapat Colonel? belat. Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal Ano na daw? tao. Ano daw? Ano? Bila. Okay? Bastos naman Nag-rely ito po ni ako Senator sinadmit po Tulfo. sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Ang Belat. bastos Belat naman eh. ito. Why is the Magugulat ka, presiding di ba? officer not telling this senator judge to Magugulat please do not use obscene, offensive language? At babae ang kausap niya. Ay, ang hilig kasi dito sa B eh. Yung ba yung nag-tip ng 250,000, Kat? Siya ata. Oo, sabi ng brother niya sa akin eh. Oh, kita mo, Oo. brother pa nagsabi. Oo, ah. away yan sila ni Ben Tulfo eh. Oo, bastos ito. Dapat kung ako dyan sa defense, mag-privilege speech ako. Just because you're a senator judge, you are not exempt from the proper decorum and ethics in court. You are Ethics functioning as a what do you call this? A judge. Grabe ka, you're wearing a robe tapos you mention the letter B, E, ha? That is the private part of a woman. That is using a Cebuano or Bisaya word for the private parts of a woman. Yeah. Grabe, oh. Ano Tapos nga, proud pa siya, oh. Alam mo, ito lang ayaw ko dito, Kati, sa mga ganitong senador. Yung tinapusan nyo ba, ano bang board exam ang napasa mo dyan, senator? Yan, CPA yan eh. Umasa yan ng board exam bago yan nag-auditor eh. Kung sabihin niya she does not remember, hindi mo yan siya mapipilit kasi she does not remember. Agree. Di ba? Bakit? Sasabihin mo pa kung ganito bang mga pangalan na yan, hindi ka ba magdududa? Your Honor, that is no longer my job. Di ba? Kung naglagay sila ng alias dyan, that's not prohibited by the rules, why will I,
Why will I bother to require them to show me a warm body? Pero yung decorum na yan ni Senator Rapi Tulfo, sumusobra na yan, ha? Senator Rapi Tulfo, ha? Isumbong nyo nga ito sa akin. Sumusobra ka na, Senator. That's already obscene, offensive language directed at a woman. Abay, sa Ethics Committee lang ng Senate, dapat tamaan ka dyan sa Gender and Development Committee ni Senator Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros! Kaya Moto proprio, dapat ipa-explain mo yan si Senator Tulfo. Why is he using offensive, sexual connotation language to a witness? Senator Risa Ontiveros, pakita mo na meron kang, tapang ka to defend the rights of women and the Gender and Equality Committee of the Senate. Ipa-explain mo yan si Senator Tulfo through the presiding officer. Puro ka pa-sweet-sweet ka dun. Risa na kayo dun sa Iloilo. Oh. I think, Mother, no, hindi ata nabasa ni Senator Raffy Tulfo sa ilalim ng Rule 132, Section 3 ng Rules of Court. Paano niya mabasa, tsaka hindi man siya abogado ba? Hindi nga nagre-research, di ba? Oo. May karapatan ng testigo na proteksyonan laban sa mapang-insulto, argumentative at paulit-ulit Rule na 136, pagtatanong. the witness has a right to be protected from repetitive questions already answered and from hostile offensive questions. Why is Senator Escudero allowing this? Di ba? Alam mo sakit talaga ng ulo ito pag nagsenador ako eh. Hari nawa magsenador ako. Huwag sana kami magbangayan nito mga ito, ti-Englishin ko talaga sila. Di parang, alam mo, Mother, nakikita ko parang pinupunuan nila yung kakulangan ng prosecution panel eh. Sila Dapat clarificatory question lang kasi, di ba? Walang tanong eh. Kung ako yung witness doon, sasabi ko, what's your question, Your Honor? What's your question? You mean that when you saw these names, you did not bother to... Your Honor, that is not my job. Because you're not prohibited from using aliases. So, I agree. That's already answered by the former auditor before me who testified. Eh, gusto niya talaga, bastusan. Parang pinipressure eh, no? Mahirap talaga itong mga, ang tawag dito? Mahirap itong mga nagtitip ng tag 250,000. Kala nila, pwede nilang gawin kahit sinong babae lang dyan. By golly, that woman passed the CPA board. You know how hard that is? That's why I did that major in accounting. Because dudugote nga at ilong mo dyan. Alam mo, Diba? Mother, nakakahiya nga. Actually, kung pinapanood tayo ng ibang bansa na ganito yung pamamaraan ng pagtatanong ng ating mga judges, Senate judge dyan sa impeachment, eh nakakahiya. Una, ikaw ba, Mother, kung ako ay intel or ako ay asset ng isang intel, ng military, sasabihin ko ba sa'yo na eto po ang resibo sa Starbucks ako nakipag-meet dun sa asset ko? Tsaka yung pangalan ng asset mo. Oo, yung totoong pangalan ng asset ko. Di parang sinabi mong, check nyo yung CCTV para makita nyo sino kami. Di ba? Parang, Kaya nga, sinabi na nga nung first auditor nag-testify that there is no rule that prohibits them from using aliases because they are confidential agents. But there has to be a way of verifying also their identities. So that's, Yeah. diba? Meron Agree. namang, anong tawag dyan? Yung parang program of action, ganyan. tas ayaw naman nilang imbitahan sila, Chika. Yun ang pagkarinig ko lately. Sino ba yan sila, Chika? Siya yung officer na in charge yun sa confidential funds. Siya yung nag-receive ng Yeah, cash. security head na, yes. So- Abay, bakit hindi siya? Kasi siya Exactly. naman ang receive ng pera. Ito pa, clarify ko lang po ha, mga kababayan, bilang dating guro at dating commissioner ng COA, tutok sila ng tutok dyan sa notice of disallowance because they're trying to prove that DP Sara pocketed the money that was disallowed by the COA. Ilang beses ba kayong sabihin? May kanta din ganyan. May kantang din yan, ilang beses, di ba? Na Naghanap tuloy ako. Madera versus COA. Ang daming versus COA na desisyon ng Supreme Court that says a notice of disallowance is a civil liability. Hindi po yan criminal liability. Hindi po yan tantamount to graft and corruption.
In fact, nung tinanong yung auditor na lalaki, sinabi niya na hindi po naman ibig sabihin na kung disallowed yung item na yun, ay ibig sabihin binulsa yun ng Vice Presidente. Ayun naman. Ilang ulit na sabihin sa inyo yan. You're still trying to prove that a notice of disallowance is proof of graft. Ilang beses sabi, ewan ko ba dyan sa prosecution panel na yan. Dahil kasi akala nila, itong mga senador na ito, mahina mga utak nito eh. Saka bias naman ito in the first place eh. So, bigyan lang natin ng parang, wow, ninakaw niya yung 129 million, binulsa niya. Hindi nga eh. In fact, Kati, that notice of disallowance was, I researched, it was appealed to the Commission in Bank. Okay? So, talo pa rin si BP doon. That's my understanding. Kaya siya umakyat sa Supreme Court. So, may pending pa sa Supreme May Court. kaso So, pa. paano mo masasabi? In fact, tinanong nila yung auditor na lalaki, is that final? Sinabi niya, no, because you can still appeal that. Eh, what are you trying to show na binulsa niya yan, na yung kinuha niya yung pera, inuwi niya, at ginastos niya for her personal use? Eh, hindi nga yan criminal liability. Ilang beses na kayo sabihan ng Supreme Court, ayaw nyo pa rin matuto. Ngayon, how do you prove that is an impeachable offense when the ground for impeachment is graft and corruption? You are trying to prove it by proving that there is a notice of disallowance for a certain amount. But the conclusion is wrong. Even so, with the notice of disallowance, which is not yet final because it's pending in the Supreme Court, not yet final, it is only a civil liability. Ibig sabihin, pinapa-refund sa'yo. And, makinig mabuti ha, yung mga congressman dyan ha, mamagaling-galingan kayo dyan, makinig mabuti, that notice of disallowance, pag sinabing, ibalik mo yung 80 million ang disallowed, sinusuri pa yan, item per item. If that was spent in good faith by the Vice President, kahit wala siyang resibo dyan, tatanggalin yan sa disallowance niya. Good faith is a defense in the disallowance. Example, Senator Rizal Tiberos, good faith ba yun sa PhilHealth? Nag-declare kayo ng bonus nyo sa sarili nyo, hindi ba kayo nahiya dyan? Nahiya naman kayo. Director kayo ng PhilHealth, nag-declare kayo ng mga bonus, bakit nyo binonus? Bakit? Is Para that a saan? government corporation that is supposed to be making money? That's not supposed to be a government controlled corporation for profit. It's not supposed to make a profit. PhilHealth yan eh. Ang ginawa nyo? Nag-declare ang mga direktor kasama si Risa Ontiveros ng mga sarili nilang bonus. Sarap naman. Ang Diba? kakapal nyo! Ang kakapal nyo! Diba? Tapos sabihin nyo ngayon, notice of disallowance, kinupit ni yun sigurado, bonus na yun, pinag-shopping mo yun eh. Sure yan. Sabihin mo, hindi naman pinasoli sa amin. Bakit? May prescription ba ang gobyerno? Someday, pagtaob ng paya, kung sa Bisaya pa, iparifund yung bonus-bonus nyo dyan. Sasabihin nyo ba sa amin? Wala na. Na-spend ko na ba? Ano ko na yan? Na-spend ko na. Kaya nga, Mother. Hindi pwede. iba Kasi wala talaga. namang prescription sa gobyerno eh. Kaya nga, sabi nga, di ba, Nakaka-high Mother? blood talaga, Kati. Inom ka muna ng water. Oo, talaga. Hindi lamang sa ekonomiya may crisis, kundi maging sa ating mga institusyon ng batas. Sa nagaganap na impeachment nga, Mother, proceeding, kitang-kita ng publiko ang mga butas. Una, ang garapal na fishing expedition, kita na yon, di ba? Ang pagtatanong sa mga bagay na labas sa articles of impeachment sa pag-asang makakita ng bagong butas. Grabe yan. Yung pangalawa, ang lantaran at paulit-ulit na witness badgering at pamamaya sa mga saksi kapag hindi pabor ang sagot sa nagtatanong. Alam mo yan, Mother, pag di nila gusto, pinapaya nila eh. Parang nahaharas. I can see that. Yung pangatlo, ang pagkalimot ng ilang senator judges, gaya ng agresibong estilo ni Senator Raffy Tulfo. Yung pinakita po natin kanina, mga kababayan, na sila ay mga hukom na dapat... Judges, imagine if your judge is if my judge in court behaves like that, right away, I move to inhibit, Your Honor. File agad ako sa court administrator ng administrative complaint.
Kaya nga, Mother, dapat sila yung nagpapanatili ng code of neutrality at hindi mga host ng isang Sana may public mag-file affairs sa iyo sa action Ethics center. Committee. Sana si Senator Risa Ontiveros ay panindigan niya pagka-chair niya ng gender and equality dyan. Sige, filean mo si Senator Rapi Tulfo. At baka sakali ay tumoto pa sa iyo yung mga ibang kamag-anak ko. Malay natin. Sige, Senator Risa Ontiveros, kung talagang ipaglalaban mo ang karapatan ng mga kababayan, dyan mo, testingin mo dyan. Kay Rapi Tulfo, filean mo ng ethics case. Lakas-lakas ng popularidad nitong Rapi Tulfo nung hindi pa siya nakikita kung gaano ugali niya kung siya ay senador. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo na ang ugali niya na siya senador ngayon. May power siya. Yan pala, ganyan pala siya. Ayan, alam nyo na. Dati binoto nyo dahil hindi nyo pa naman alam na paano ba yan mag-behave pag senador siya. Ayan, nakita nyo na. At saka alam mo, Mother, bilib ako dito sa witness na to. What's the Si surname? Ma'am Acosta. Si Mrs. Acosta, no? May pinagdadaanan yan, pero compose na compose yan. Talaga makikita mo yung may Auditor yan, ma'am. CPA yan. Ako, hindi mo yan pinag-aralan. yung mga auditor na yan, ma'am. Ako, that's a very... I'm telling you, iilan lang naman ang mga auditor na corrupt. Baka talagang as a general statement, talagang ang mga auditor ay hindi corrupt. Alam mo, at saka, alam mo kapag talagang consistent ka at hindi ka nagsisinungaling, magiging consistent talaga lahat ng sagot mo, kahit paulit-ulit pa't pinapaikot ka. Ito mga sa senador na pagtatanong. ito, Kati, dapat sagutin nila tayo. Anong sabi ni Secretary Bunuan? Meron kayong leadership fund na 500 billion? Secretary Bunuan, ilabas nyo na po, Sec. Isa-isa dyan, kung magkano, isa-isa, bawat senador dyan. 500 million. Ilabas mo na, Sec. Total, hindi ka lang naman nila isa-save. Di ba? Hindi ka na magsi-state witness. Bakit ang itim-itim mo na, Secretary Bunuan, nangyari sa'yo? Di ba dapat maputi ka kasi nasa hospital arrest ka habang yung aming si Senator Marcoleta ay nasa ang init doon sa 5th floor na yun, ha? Punta ako doon. Kaya nga. Sir, Secretary Bunuan, for the sake of your grandchildren, Transparency, we're Mother. carrying your name. Be the hero. Total, kukulong ka rin lang. Di sabihin mo na, sir, ang totoo para hindi na maulit itong pagnanakaw ng mga congressman at mga senador sa kaban ng bayan. Biro mo yan? 500 billion? Ako Kati, kaya ako talaga. Ayaw ko talaga may pork barrel funds ang congressman at senador. Bakit? Kasi dyan nagsisimula ang korupsyon sa mga porsyento nila, yung mga SOP nila dyan. Correct. Ngayon, kung wala na kasing pork barrel, pagalingan na lang. Paggawa ng batas, di ba? Yes. Oo. Which is yun dapat ang ginagawa nila. Which is yun talaga dapat ang trabaho nila. Na binoboto nyo yung congressman nyo at senador on the basis of magaling kaya itong maggawa ng batas? Para sa Itong ibang taong ito? kakabuti ng Or bayan. upo lang siya dyan, magsisweldo tayo sa kanya, hindi siya magsasalita ever. Kaya nga. Tapos, Mother, halatang halata naman trial by publicity, but tikita nyo naman, di ba? Alam nyo, kapag sinisira nyo yung tao, napapagod ang tao, bumabagsak na rin ang viewing, ang viewers Tingnan mo ng naman, si impeachment. Lauren Legarda, naabol na naman nila, at si Leandro Libiste. Tapos pag nag-extend dahil talagang may karamdaman naman, sasabihin nila, lumayas para ma-avoid yung kaso. Alam nyo, unfair kayo. In the first place, ano naman klaseng plunder case yan? Ito pag-usapin natin kasi binasa ko ulit yung plunder law. Ang sabi nila, narinig ko lang naman to, Kati, sa mga statement ba ng ombudsman o kaya spokesman nila. Ang sabi nila, ito daw franchise ni Leandro Libiste ng kanyang kumpanya na magkaroon siya ng parang halos monopoly na daw ng solar system ba? Solar system? Hindi solar system. Production ba? Solar power. Yan. Na, dyan daw sa pagpasa ng franchise, diretoke daw yan ni Senator Lauren Legarda para mabigay sa anak niya. Hindi naman totoo. Doon sa research ko, hindi nag-participate si Lauren Legarda. Hindi siya nag-participate dyan. Dahil kumpanya yan na was identified with her son. But not by her son only entirely. She did not participate. Okay? So, they have to prove that she directly participated and
influence her colleagues to vote for that for the grant of that franchise. Pangalawa, hindi naman pala yung solar power company na yun, hindi naman pala yun nakastart kasi wala palang internal rules and regulations ang Department of Energy sa solar. Okay. Kasi noon simula lang yun ng mga solar ba? Ay nauna ito dahil ito bright boy ito sa negosyo. Hindi siya makasimula dahil walang internal revenue rules and regulations. Hindi naman niya kasalanan. So kung hindi siya nakasimula, hindi siya nakaproduce ng solar energy, hindi dahil sa kasalanan niya, kung hindi naman siya makagalaw dahil wala namang IRR ang Department of Energy. Anong plunder dyan? Anong plunder dyan kung wala namang nilabas na pera ang gobyerno para gamitin o hindi ramba ni Leandro Lebiste? Nililigaw lang tayo, Mother. Oh. Nililigaw lang tayo sa totoong problema, which is yun nga, yung flood control na iniiwasan nila. Talaga. Mother, may tanong ako sa'yo. Di ba sa mata ng saligang batas at rule of court, balik tayo sa impeachment, bakit bawal gamitin ang impeachment trial bilang fishing expedition? Para manghalukay ng mga isyong wala naman sa article of impeachment. Para maintindihan ng tao. Pagsimula pa lang, sinasabi na nga na ito, doon pa lang sa House of Reps, sa Committee on Justice, ay fishing expedition na. Bakit? Abay, pinapatawag lahat. May AMLAC, may BIR, na wala namang, hindi naman connected, hindi naman inattach doon sa complaint ng mga complainants. Paninira lang. Kaya po nung umakyat yan sa Senado, pinabalik ni Senator Escudero ang mga records ng BIR. Kasi sabi niya, under the law of the National Internal Revenue Code, yung batas ng BIR, hindi po pwedeng ilabas yung tax records ng kahit sino man. May exception lang doon. Kung orderan sila ng presidente na ilabas nila. Di inorderan nga sila ni BBM. Ito namang si BBM, napaka-denial king. Sabi nga, wala akong pakialam dyan sa impeachment ha. Hindi ko yan inutos. Naku, hugas kamay ako dyan, Pontius Pilate, di ba? Pero, inutos niya ngayon ng BIR na sige, pwede nyo nang ilabas yung tax records niya. Talaga, BBM, napakasinungaling mo. Nasabi nga ni Lenny noon, sinungaling ka eh. Talagang hindi talaga mapagkatiwalaan yung mga sinasabi mo. Kaya yung SONA mo, maniniwala lang ako kung nakulong na si Martin Romualdez. Kasi sabi mo, managot na siya eh. Tama. Di ba? O kahit pinsan mo siya. Yung isa naman, Mother, yung ukol dun sa witness tsaka badgering at rules of evidences. Diba? Nakita natin sa pagdinig ang pagka-agresibo ng pagtatanong kung saan pinuputol ang mga witnesses. Diba? Bawal yan. Yan may rules of court nga. Kaya nakikita ko naman, minsan, inaano naman ni Senator Escudero, like, sasabihin niya, that's a necessary comment, or ganyan. Alam mo, kaya ako very strict ako pag nag-preside ako noon eh. Si Frank Drilon, nakita ko yan si Senate President Frank Drilon noon. Grabe yung ka-strict ng na mag-preside si Frank Drilon eh. Pag nagtatawanan yung mga senador eh, ang tingin niya doon, ang sakit ng tingin, sabi niya, ibig sabihin, bantering is not allowed among senators. In an impeachment trial, bantering. Tatawanan kayo dyan? Kahit sa session, di inaalaw ni Frank Drilon yung bantering. Alam mo na, yung parang mga bata sila ba? Parang naglalaro sila. Kaya mahiya kayo, uy. At puputi na ng mga buhok nyo. Para kayong nagbata-bataan pa kayo dyan. Ewan ko ba, namimiss ko lang kasi yung mga, nung mayor ako ba, Kati, na, nung kay Cory, namimiss ko talaga na ang mga senador, napakahigante, no? They're giants among men. Grabe. Correct. Salonga, Tanyada, Romulo. Ay. Alam mo, Mother, ikaw, anong sa tingin mo mangyayari sa atin? Ito, binabastos na yung testigo. Sariling senator, nagbabastos sa testigo. Kaya naman itong prosecution, mga abogado, parang mga kulang kayo sa pansin. Ito mga artista ba mga ito na lagi na lang pa-showing? Magkano bayad sa inyo dyan na ginagawa nyong kingkoy sarili nyo? Parang siligutan. Bisaya man po na. Cebu man po na siya. Tanong-tanong doon ba, parang masaya pa siya. Pag naka-insulto siya, alam mo, nakakaya kayo. Sana, nag-appear kayo sa akin sa Comelec, kung makita nyo talaga. Kaya Kita nga, nyo Mother, talaga na grabe, dapat no? formal ka. Tingnan mo to. Sinabi ko na sa'yo, ligutan na yung lipstick na yan. Hindi yan bagay sa'yo. Kulay!
Kati, ipaalala mo nga yung lipstick dyan. Ligutan. Talaga ito. Pag Ay, nakaano pa, parang proud pa siya ba? Ano ba naman kayo dyan? Huwag kayong ganyan. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Hindi tayo pwedeng ano dyan. Hindi tayo pwede dyan. O, sabi nila si Lorna Kapunan daw, best friend ko. Kasi ano daw, dati magkasama kami sa Accra. Oo, kasama kami sa Accra. Yes, we are good friends. Oo. Pero hindi naman sa ano, pero hindi naman ganyan si Lorna noon. Yung meron pang tawag, sabi, nagreklamo yung otherwise she will get a spanking. Ganun. Yeah, correct. Referring to the other lawyer. Ay. Oh. Talagang, pero parang nag-apologize yata. Parang nakita ko Yeah. nag-hug sila eh. Nag-apologize siya. Oo. Yan. Mabait naman yan si Lorna eh. Di ba? Lang, ito nga, meron nga silang, para bang pag nandun sila sa loob na yan na may camera na sila, Entitlement. sinasaniban na sila. Nasasapian. Oo, nasasapian. Itong ligutan, itong nagsimula sa lahat eh. Yan. Na parang, siguro tatakbo itong congressman. No. Kaya siguro ganito. Kaibigan daw yan ni ni kakilala raw ni Jude. Jude Asidre. Best friend ni Jude Asidre yan? Hindi ko alam kung anong nila yun. Okay naman. Kung magaling kayong trial lawyer, fine. But you follow also The rules of court and the decorum. Proper decorum. Kasi husgado yan eh. Hindi yan mangyayari sa husgado na you will fight your opposing counsel with abrasive, hostile words. Hindi yan papayagan ng judge. Hindi. Ikaw, Mother, ano sa tingin mo pag nagpatuloy itong trial by publicity natin nang walang judicial Kasi, restraint? ang purpose lang naman nila dyan, Kati, is to influence public opinion against VP Sara. Kaso lalong tumataas yung trust rating . Gusto nyo lang mawalan ng tiwala, lalong tumataas. Yung trust rating ng mga senador dyan, bababa. JBRC to. Yeah, bababa dati top 10 yan eh. Hindi naman sa ano. Dati, di ba, tinaas ang kamay niyan ni Digong, ni PRRD. Yes. Tapos ngayon, bumaligtad siya. Tapos, ewan ko lang. Pumunta siya doon sa Cebu, nag-promise daw siya ng 300 billion for this, 400 million for that. Aba, Senator, kawawa naman kaming mga kalaban nyo eh. Wala kaming 300 million, 400 million galing sa kaban ng bayan. Sinasabi nga, Senate President Win Gatchalian, if you are not corrupt, sir, wag mong payagan na mag-pork barrel ang mga senador. Lalo na, nang sinabi ni Secretary Bunoan na meron pala kayong leadership fund na 500 billion dyan sa DPWH. Wag ka, Senate President Gatchalian. Wag kang pumayag na pushover ka dyan. At hindi naman po yan tama. Napupunta doon ang senador, magsabi siya, I will give this town 300 billion. I will give this town 400 billion. Bakit mo alam na pwede mong ibigay yan? Pera mo ba yan? Ano ba ang principle? You cannot give what you do not own. O, paano mo alam na sa budget ng Kaya mo. DPWH ay meron ka palang 300 billion na pwedeng ibigay sa bayan na ito at 400 million sa bayan na yan? Bakit mo alam? Kaya nga. Tatanong lang naman kami. Mother- Ayaw namin yung, kunyari, pera nyo. Pera naman namin yan Correct. Alam mo, Mother, hindi na nakikita yung pangmatagalan na epekto na nakakasira Kaya sa dapat institusyon itong ng Kongreso mga at Senado natin, reforma na rin ito eh. Sa sunod na eleksyon, huwag nyo na iboto itong mga ano na ito. Pasikat na ito. Huwag nyo na iboto yung mga walang binatbat na yan. Yeah. Balik tayo sa bat. Sa bat. Tanggalin Hello, na yan. Batman. Actually, Mother, merong isa pang medyo na pag-usapan ngayon. After ng impeachment trial, kaninang hapon, no? Yung si Senator Robin Padilla, alam mo yon, sinasabi lang yan dapat patas ang ating pamantayan bilang senator judges. Correct naman. Ngayon, ang ginawa ngayon na itong mga... Fair and equal, fair and just. Diba? Yeah. That's the rule. So, ang ginawa na itong mga prosecutor na mga congressman ay nagpa-press briefing at binanatan si Senator Robin Padilla, which is pangit at mali. Kasi, alam nyo, hindi ho tama. Sino ba yan sila? Diba? Ha? Prosecution. Oo nga, pero sino dyan mga congressman na yan?
Kasama ba yan mga lawyers dyan ng prosecution? Hala kayo! Bawal di ba? Presko ng mga congressman. Mm. Oh! Mm. Hala kayo! Hindi kaya kayo exempted dyan sa mga sub-judice rule na yan dahil may rules yan. Senator Escudero, sir, you should preserve the integrity of the impeachment court. You should preserve the independence of the impeachment court. Kasi may impeachment trial na, may lawyers na sila doon, may mga congressman na prosecutors doon. Ilalabas pa nila sa press con? Mm. Kanina, eto yung ano ko. Di ba nilalabas mo dyan, tapos bibigay ka ng opinion mo? Si Luistro, hindi ba yan kasama sa prosecution panel? She's covered by that rule. Ito talaga si Luistro. Ito yung pinatakas niya yung husband niya, di ba? Na accused of 2 counts of rape. Yes. Ito talaga si Jerville. Jerville ba yung pangalan niya? Jerville. Kahit ganyan ang pangalan. Baka dalawang pangalan. Parang Jerville. Di ba? Correct. Ang alam ko lang na pangalan na may Ville ay si Cruella de Vil. Di ba? Sa 101 Dalmatians. Congresswoman Luistro, ikaw prosecutor ka pa. Tapos yan, nagsasubjudice ka. Ipipress con mo tungkol sa impeachment. Hindi pa ba kayo satisfied na ini-interview naman kayo doon mismo sa Senate? At saka sumasalungat sa sub-judice rule yan, Mother. Yung ginagawa ng mga You're not supposed to render an opinion, give a public opinion about it, about the case. Diba? Kasi prosecutor ka doon Senate President, Presiding Officer Escudero, Sir Senator, please preserve the independence and integrity of the impeachment court. You should call them out. Musobra na itong mga ito Kasi alam nila na sa eleksyon talagang itong prosecutors na ito na mga congressman, lalo na yung mga taga Mindanao, ewan ko lang kung hindi kayo mahirapan sa sunod na eleksyon doon, lalo na sa... Type kita. Ewan ko lang, Pati yung mga... pupunta kaya ako sa doon sa Mindanao ba? Yung nagsabi yung isang congressman doon na bawal yan siya sa CD kay Rendy Oro Bakit pa siya pupunta dito? Bawal yan siya. Sir, the last time I checked, I have a constitutional right to travel. Sabi sa'yo? Hindi. In general ba? In general. Sinabi daw niya si BP Sara, bawal na daw yan sa CDO. Kanyang Bakit? CDO? Ewan ko, sir. Kayo ba may-ari ng Grabe airport? naman yan. Kayo ba may-ari dyan ng aeroplano? Yung Cagayan de Oro itself. May sarili ko yung konstitusyon dyan. Na yung freedom to travel namin wala na sa konstitusyon. Kasi mga mambabatas kayo. Grabe, na hindi nyo alam ang batas. Sir, wag mo akong biruin ng ganyan, sir, Bisaya rabag yun ko. Ayog yun, sir. Town. Ayog yun, sir. Mga Bisaya rabag yun. Musukol rabag yun. Kaya nga, Mother, kung ganito ang sitwasyon ng Kongreso, Senado at ehekutibo natin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili na talaga, Yun na. Anong uri ba ng mga leader ang dapat nating ihalal? Diba? Ikaw, Mother, sa ating saligang batas, napakababa ng formal na requirements kasi, Mother, Read and write marunong lang. lang magbasa at sumulat. May Tamang sapat na edad at registered rehistradong at botante. resident doon. Ayun lang Pero- si BBM nga, hindi nga nag-college Hindi nga nag-graduate sa college kaya naging presidente pa siya. Di ba? Yeah. Pero Mother, sa tingin mo ba, sa tindi ng crisis natin yung sa economy natin, sapat na ba yan na pamantayan? O minimum na requirements? Ako kasi medyo siguro like kapag talagang kapag yung sa secretary talaga may requirements naman ata talaga sila doon, no? Pero even yung pagpapasa ng kasi pag naging congressman ka, you just need to hire good lawyers even senators. Pero sana tingnan nila yung moralidad at saka integrity kung paano nila, Saka track record. Yeah. Kasi lalo na yung mga senador, kaya sinasabi ko na mas magaling talaga sana kung ang mga senador ay abogado. Di ba? Kasi nag-aral sila ng batas Yun nga sabi, dapat may fiscal at saka economic literacy. Yung may Saka, kaalaman sila doon. Kaya,
dapat talaga yung tax natin. Tanggalin na. I-reform talaga natin yung tax system natin. I-amend natin yung National Internal Revenue Code na yan. Ang dami nating pwedeng gawin yan. Hindi ginagalaw ng mga congressman at senador yung tax dyan kasi may mga paborito sila. Yan ang problema eh. Ang hirap kasi, Mother, ng leader natin na pumipirma lang pero hindi niya pinag-aaralan yung pinipirmahan niya. Kahit na pinag-aralan niya, baka hindi niya naintindihan. Exactly. Especially, alam mo yung masyadong mataas yung ego tsaka yung mga pride, para lang hindi masabing, ay, wala siyang alam, pipirmahan na lang niya, kaya pumapalpak po tayo. Yung Ano sabi ni Benjamin Jokno? Di ba? yeah. Expert yan. Hindi niya masabi ni BBM na wala siyang kasalanan dyan. Kasi pumirma siya. tama. Diba? Pumirma ka dyan sa General Appropriations Act kung saan nandyan ang bilyong-bilyong flood control na naging ghost projects. At ang, syempre, the grand design na yan ay galing sa, syempre, galing sa DPWH at sa mga contractors at pinasok sa National Expenditure Program ng DPWH, pinasok sa House of Representatives controlled by the Speaker. Yun ang nangyari sa atin. Kaya sinabi mo na rin yun, Mother, na yung integridad at saka track record. Tama din. Pero, di ba dati, kala natin pag mayaman, hindi na magnanakaw. Mas malala. Mas malala siyang magnakaw. Kasi Diba? trilyon pala nakawin niya. Oo, Diyos Yung mga ko. small time dyan, mga 100 million lang, happy na eh. Oo, di ba? Oo, mayaman pala, Diyos ko, trilyon eh. Billion, trillion At saka eh. yung utang, grabe naman Grabe. utang. Ano ba naman, BBM? Walang katapusan na yung utang mo. 19 trillion, dagdagan mo ng 3.3. Abay, bago mo tapos ang term mo, magkano na binabayad natin sa budget? Pinag-usapan niyo ba dito? Imbitahin nga natin ulit si Cora Guidote. Sige. Ha? Maganda actually invite natin si Miss Cora Guidote at saka si Sino? si Jokno. Ayun, pwede. Oo, pwede. Secretary Jokno. Grabe to si Maganda BBM yan. ay nangungutang para may ibayad sa dati ng utang. Exactly. Sinabi yun ni Secretary Recto ng Finance Secretary. Di ba? Nangungutang si BBM para bayaran yung dati ng utang. Kayo, tama ba yan? Kahit negosyante kayong maliit, tama ba yan? Ano ba ibig sabihin yan? Di ba lugi? Lugi. Kung lugi na, sara na, di ba? Oo. Sabi nga, Mother, don't fall in love with sa iyong negosyo. Kasi pag masyado kang na-in love, hindi mo bibitiwan. Ay, na-in-love Kahit talaga si BBM mabankrupt. sa Pilipinas sa Treasury. Budget. Oo, love na love niya. Ayaw talaga niya bitawan, kaya utang pa more. Ang babayaran pala sa 2027 na budget, sa interest payments lang ay around 1.2 trillion. Grabe. Ang total budget is 7.2 trillion. Pero ang babayaran sa amortization o sa kapital ng utang ay 1.6 trillion. 1.2 plus 1.6 is 2.8 trillion. 7.2 trillion minus 2.8 trillion. Yan na lang ang matitira sa operation, services, etc. ng inyong gobyernong BBM. At mababa ang budget ng Department of Health. Ayuda ng ayuda, bakit hindi na lang dagdagan ang budget ng mga specialty hospitals? Exactly. Philippine Children's PhilHealth Medical, talaga. National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Lung Center, Kidney Institute, PGH. Yes. Oh, at Grabe. mga regional hospitals. Bakit ang taas ng budget ng Department of Defense at ang baba ng budget ng mga specialty hospitals ng DOH? Wala naman tayong gera pa. Oh, wala pa. Sila gusto yata nila talagang magyera I dun think, sa... kaya yun yung Kayo lang dyan ha, hindi man ako reserve. Wala, bahala kayo yung mga reserve kayo. Mauna kayo doon. Kayo yung mauna doon. Oo. Ayun Abay. na nga, Mother, no? Saan tayo pupulutin? Eto nga, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? May pag-asa pa. Ngunit hindi ito magmumula sa mga politikong ang inuuna ay pansariling interes at political grandstanding. Ang pag-asa ay magmumula sa mamamayang mulat, marunong sumuri at hindi na nagpapalinlang sa mga pangako. Hanggat hinahayaan nating maging sirko ang paggawa ng batas at paglilitis, mananatili tayong lubog sa baha at baon sa utang. Panahon na para itaas natin ang pamantayan ng liderato sa bansa, Mother. Tama. Ito ang inyong sandigan sa paghahanap ng katotohanan. Magandang gabi. At Mag-ingat po kayong lahat sa totoo lang.